Kamusta po mga tambay? Muli po, nagbabalik po inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa ating napakalit na channel, Tambayang Makabayan, kinukomento po ninyong lingkod. Ito po, umpisa na po natin agad ang ating komento, dito po sa balita na lumabas. Kahanga-hanga po, ngayon lang humanga si Kamanong sa isang kapitapitagang mambabatas. Ngayon pa lang, nag-iisa mga tambay. Ngayon pa lang humanga si Katambay Manong sa ginawa niyang batas, nakapaki-pakinabang lalo sa ating taxpayer mga tambay. Kung bakit, pakinggan muna natin at komentuhan natin kung bakit hinangaan ni Kamanong itong mambabatas na ito. At marami rin po rito mga tambay bago natin pakinggan. Dito malalaman natin kung sino yung mga mambabatas na ayaw nito mga katambay. Pakinggan natin. Sana lang na mapakita niya bakit niya ginagawa to, and it's not for any vindication of anything. It's not to single out someone because that will be unconstitutional. And sana this applies also sa local government units. Iginagalang ng tinaguriang Young Guns ng House of Representatives ang karapatan ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na maghain ng panukalang batas sa Kamara. Kahapon ang i-file ni Congressman Duterte ang House Bill No. 10744 na naglalayong amyendahan ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at gawing mandatory ang pagsasailalim sa random drug testing ng mga naihalal at itinalagang opisyal ng gobyerno. Sakop ng panukala ang presidente ng bansa at iminumungkahing gawin ito tuwing ika-6 na buwan sa pamamagitan ng hair follicle drug test at urine drug test. Kasama rin dito ang mga aplikante sa driver's license. Nakasaad din sa panukala ang pag-institutionalize sa voluntary random drug testing sa mga kakandidato 70 araw bago ang halalan. Pahayag ng mga kongresista, hindi dapat personal na agenda at politika ang layunin ng isang mambabatas sa pagsulong ng isang panukalang batas. We hope na lang to see that there should be less amounts of personal agendas in the filing. Yan, marami po nagko-question mga kongreso, mga tambay, na ito daw walang agenda. Sana raw wala agenda. Mga tambay, kaming mga Pilipino, katulad ni Kamanong, hindi ako maniniwala rito sa mga congressman na yaw-yaw na against sa sinasabing batas na sinusulong ni Pulong, ni Paulo Duterte, mga tambay. Ito po'y papabor sa lahat ng taxpayer, mga tambay. Tingnan nyo, isa lang ang may yag balls. Isa lang na congressman ang nagkaroon ng yag balls para isulong itong batas na ito, mga tambay, na aamyendahan na yung dating batas, mga tambay. At isusulong po ni Pulong, mga tambay, ang sinasabing talagang gagawing batas, di ba? Para may pangil, lalo po sa mga sinasabing mga kapitapitagan, mga tambay, lalo yung papasok sa pinakamataas na pwesto sa ating bansa. Di ba? Pangulo, kailangan magpa-drug test. Sa buhok, ponytail hair test, saka sa ihi. Sama na natin ihi. Saka test sa buhok, mga tambay. Wala pong lusot sila riyan. Lahat, bago maghalalan, kasama po yan, mga tambay. Pag-file ng candidacy, sabay test, mga katambay, ng kanilang buhok, ihi o dugo. Hindi po pwede sa ihi lang kasi pwedeng yan maging ihi ng driver yan at mga security guard, mga tambay. Pero actual na buhok nila kukunin, bubunutin sa kanila, magkakaalaman, mga tambay. Napakagandang batas yan. Kaya lang, sa nakikita ni Kamanong, magkakaproblema lang po si Pulong dyan. Dahil sino po nag-ahari ngayon sa Kongreso? Sino po ang speaker, mga katambay? Sino po yung may issue po na droga sa Malacanang di umano na gumagamit? Tapos, sino po ang gumagawa ng batas? Sino po nag-aproba ng batas sa Kongreso para sumulong? Pinsang buo, mga katambay. Pinsang buo ng may issue sa droga, mga katambay, di umano. Sana po, dito po malalaman natin, mga katambay. Wag na po natin iboto ang hindi papayag at hindi paninindigan itong batas na papabor sa mga Pilipino. Lahat, wala exempted dito, mga katambay. Lahat ng kakandidato, magmula sa barangay, mayor pataas, random na po lahat yan. Pati konsyal ng barangay, kapitan,
hanggang mayor, konsyel, kagawad, lahat. Package na yan. Di ba? Napakagandang batas yan. Pag ginawang batas yan, maganda yan. Mababawasan ang drug addict na politiko sa ating bansa. Durugista. Di ba? Malalaman na natin ngayon kalinisan ng mga kapitapitagang lingkod bayan natin. Di ba? Dahil hindi na nga natin masiwata, hindi na natin masiro ang korupsyon sa atin dahil mismo ang mga kapitapitagan ng nangungurakot di umano sa ating bansa. Sino manghuhuli sa kanila? Sila mismo nagiging korap. Dito hindi sila makakalusot pag naging batas ito, mga tambay. Kasi ito, hindi nila maitatago ito, mga tambay. Lalo kung ang kukuha nito hindi masusupal pala ng pera, hindi mabubusalan, hindi mababayaran, hindi makakalusot ang mga politiko na ito, mga tambay. Dahil mismo sila pupunta ron doon sa clinic o hospital na kukuha ng kanilang buhok, mga katambay. Sana lagyan ito ng sinasabi na isang ospital lang para sa mga politikong kapitapitagan. Lahat doon itetest. Doon sila pupunta, mga katambay. At hindi kontrolado ng mga politiko sana yung gagawin nilang test, kung anumang klaseng mga test yan, hindi sana makontrol ng mga politiko yan, mga katambay, para hindi ma-hocus-pocus yung gagawin mga clinic o hospital, para sila doon itest. Sana, hinahangaan ni Kamanong, mga katambay, sinasabi ko sa inyo, mga katambay, ngayon lang ako humanga sa isang congressman na merong yag balls. At ito'y papabor. Kasi, bakit hindi maglalakas ng loob itong Congressman Pulong? Di ba? Kung ito'y gumagamit ng droga, bakit niya isusulong itong batas na ito? Iuna siya tatamaan dyan. Pero sinisiraan yan. Sinisiraan ng isang aso yan. Ng isang asong gala. Na yan daw ay addict at drug addict at hinahanapan pa ng tato. Pero siya nagsusulong. Mga katamay. About sa mga drugs, mga drug user, drug addict, mga gumagamit ng drogang mga politiko. Magkakaalaman na. Tulungan po natin to, mga katambay. Tulungan natin tong congressman na ito. Kalampagin natin ang Kamara na maging batas ito. Maging batas ito. Kapakipakinabang po ito sa mga taxpayer. Na magkakaroon tayo, mababawasan po ang mga siraulo di umano mga politiko na drug addict, drug user. Diba? Dahil pumutok na po yan Magmula sa Commander-in-Chief, sa pamilya, ang laki ng issue di umano sa pagiging drug addict, drug user, cocaine. Di ba? Pagka ganyan, wala tayong batas, walang ngipin ang batas natin about sa mga gumagamit ng droga sa mga politiko. Tamang-tama itong ginawa ni Pulong. Talagang ito hindi lang nagkataon ito. Talagang tamang-tama sa panahon ito na magkaroon tayo ng batas na ganito. Di ba, mga tambay? Kaya lang, marami nang yumayaw-yaw, mga tambay, na congressman. Di ba kayo nagtataka? Kung walang maitinatago yan, bakit sila nagpapaka-oposisyon kay Pulong? Marami na. Saka yung isang party list po na taga Davao City rin. Mga tamay, Nograles yata yung babae. Kuwayaw-yaw po yun, mga tamay. At marami pang kasama. Kaya mga tamay, palaisipan po sa atin yan. Bakit sila yayaw-yaw? Dahil sila yung ida-drug test, mga politiko. Lalo darating ang kampanyahan. Darating ang sinasabing botohan next year. Sana maipatupad agad yan. Urgent po sana yan. Tutukan po sana yan. Kaya nga lang, ang nakakalungkot, ang kinalulungkot ni Kamanong, sinasabi ko nga sa inyo, ang Pangulo may issue ng droga, gagawa ng batas ang Kongreso sa pangunguna po ng pinsang buo. Pinsang buo. Kaya good luck na lang po. Good luck na lang po, Congressman Pulong, sa mangyayari po dyan. Sana po maging majority po sana, more than 300 po ang congressman, mga representative sa ating bansa. Sana po makuha nyo po yung majority man lang para po maisulong nyo ng urgent po yan, mga tambay. Urgent po dapat yan. Urgent! Yan po ang hiling ni Kamanong. Kayo po, mga tambay. Ano po sa tingin nyo? Si Kamanong, masayang masaya dito sa inumpisahan ni Pulong. Kaya lang, ang nakakalungkot, hindi po kapartido, kaalyado ni Pulong
ang speaker, mga katambay. Yan lang po mabigat nating problema. Muli po, si Katambay Manong, nag-iiwan po. Maraming salamat po, mga katambay. At syempre po, nababasa ko lahat ang inyong comment. Maraming salamat po, mga katambay. Kaisa nyo po ako sa inyong mga comment. Muli po, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.